Hello, good morning sa tanan yan nasabta sa atong online morning devotion nga gahimuon no sa matag sa buntag kay nagpabilin pa man ang atong motto nga sige first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Amen. Forgive our sins and make us worthy in Jesus' name. Father, have mercy, heal our land, hear our cry. The world is hopeless apart from you. This is our prayers. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us to shine the light into the world, oh God. Father, here again, humbly we come as one. Forgive our sins and make us worthy in Jesus' name. Father, have mercy, heal our land, hear our cry. The world is hopeless apart from you. This is our prayers. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us, oh, to shine the light into the world. This is our prayer, oh God. This is our prayers. This is our song. This is our cry. Inside our hearts, as you have chosen, as you have called us to shine the light into the world, to shine the light, we shine the light into the world, to shine the light, to shine the light into the world. Hallelujah, hallelujah. Praises and honor and glory belongs to you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, we lifted up your name on high and
you kay Lord sa imong pagpukaw ka na maamahanin sa isang kabuntagon Lord nga gipapuka pa nimo ang among mga mata o imo ming gi-enable nga mobangon Lord. Thank you kaayo God bisan pas kalidad malinaw hinanok kang katulog nga imong gi-provide sa mata usa ka na mo Lord naka-rest ang among physical nga aspect o God. Thank you kaayo niya na o sa imong paghatag usab sa lain matahong nga adlaw Ginoo nga Tuesday o God dinhi nga adlaw Lord masinati usab na mo daghang kay mga butang nga nagsumikad kanimo Lord nga imong ihatag kanamo para lamang kami Ginoo makalahutay masustinar ining pagkinabuhi namong Kristohanon sa matag adlaw. Dalaygon kay Lord sa walay katapusan ug sa among short exhortation karon o God mag-provide ka kanamo og mga panabot Lord. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan dawata ang among mga pagpasalamat Lord mga pagdaig mga paghimaya imuha kini pinaagi sa gamahan ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So nanasabtas pagtuon po sa pulong sa Ginoo no nga naapagyapon ta sa Book of Mark. So naana ta sa chapter 14 na ta kay atong miagi last Saturday no chapter 13 ta no. So Mark chapter na to ang atong balaka kasulatan sa chapter 14. So, ang chapter 14 o 15, actually, it talks about Jesus' betrayal, no? O, second, it talks about arrest of Jesus arrest, no? Katong pag-arrest na kang Ginoong Hesus, then Jesus trials, unya Jesus crucifixion, no? Katong pagluib ni Judas, niya katong kuan ni Jesus katong gi pasapasa na siya nga siyang bula no trial no nya kato na yung katunang kuan na katunang gi kuan na siya kanang no primero giluiban then gi arrest na din siya gikuha siya sa mga kanang armed nga mga Jewish leaders no mga leaders sa mga Hudiyo no gikuha siya gidakop siya dayon ni undergo siya trial katong ra siya bula nga gipasapasa and then finally gi-crucify siya. So upat kabutang nahitabo sa chapter 14 o 15 no nga gisulti ni Mark no nga katong hitabo. So diha niya gipatik sa chapter 14 ug 15 kung atong kuan. Finally dahil katapusan sa 15 dito gipatik niya dito niya gisulat na no ang crucifixion of Jesus Christ nga gilansang na si Ginoong Hesus ay ibabaw sa cross. So kung ato bitaw magita no kanang ang dalan nga giagian ni Ginoong Hesus no gikan sa pag-arrest kaniya gikan sa Gethsemane down to kaning pagbalik-balik sa inga adto siya ni gidala siya dito kang Herodes no gidala siya makita na to gikuan siya kaning gidakop siya gikan sa Gethsemane no human sa katapusang panihapon anang kilom-kilom na gakakadlaw na nga giluiban siya ni Judas nga iyon si Judas nga ang tao nga akong halukan mo nang naang inyong dakpon so nahitabo na siya during kadlaw na sa Friday no kadlaw na sa Friday unya dayon misunod dayon ang trial no misunod dayon ang trial ug on the way so makita nato ang path nga giagian ni Ginoong Hesus gikan diha sa pagdakop kaniya unya hangtod tong gihatod-hatod siya no sa kuan kita nato nga ang dalan ay gitawag nga akong gitan-aw gi-research na ko ang gilaktan ang gisubay nga dalan no naay gitawag nga dalan didto sa mao nga dapit nga kuan siya kanang dalan nga gitawag nga Via Dolorosa no unya ang kahulugan sa Via Dolorosa is way of sorrow so part of the path no part of the way that Jesus gitahakan ni Ginoong Hesus no nga kanang during the time of arrest during the time of trial no so naay gitawag nga Via Dolorosa unya ang meaning sa Via Dolorosa is way of sorrow
So inaana ang giagian ni Ginoong Hesus nga dalan. Ah, kaning literally giagian ni Ginoong Hesus nang naa. So naa gyud di ay mga significance sa matag munang sa Israel karon, sa matag dalan nga gitahak ni Ginoong Hesus naay mga significance dito nga gipamutang unya sa mga gahimo og kanang magsuroy didto, ilag yung gaagian ng naa nga mga dalan pod. Natahakan ni Ginoong Hesus. So kanang naay mag-trip dito, na mag-field trip dito sa Israel kutob sa dalan nga matahakan nga gitahakan ni Ginoong Hesus gaadtuan gyud sa mga gasuroy dito sa Israel. So, sa diyang gi-arrest na si Ginoong Hesus, sa diyang gidakop na si Ginoong Hesus no after sa Passover meal katong katapusang panihapon, gidala na dayon si Ginoong Hesus sa Gethsemane. Gi-arrest na dayon siya gikan sa Gethsemane. Unya, from there, Jesus was, tanaw mo na akong pasabot nga, murag bula si Ginoong Hesus nga gipasa-pasa. Una, gidala si Ginoong Hesus dito sa Kang Anas, no? King Anas, kaning gikan Kang Anas, no? Gikan Kang Anas gihatod pud si Ginoong Hesus dito kang Kaipas. Gipasa-pasa, gipasa siya ni gidala siya dito sa mga soldiers, sa mga sundalo dito kang Anas, gikan kang Anas, gipasa na pud siya dito kang Kaipas, nga gikan kang Kaipas, si Kaipas high priest na siya. Dayon gikan kang Kaipas, gidala na po siya sa mga Jewish leader dito sa kang Pilato. Si Pilato, Roman governor na siya, gobernador, no? Gidala na po. So, katulo na siya nga kanang Via Dolorosa nga dalan, kanang way of sorrow, katulo na nagi barag-barag ni Ginoong Hesus kay mura lagi siya bulang nga gipasa-pasa, no? Gikan kang Anas, payon kang Kaipas, gidala na po siya kang Pilato. Nga gikan kang Pilato, gikan kang Pilato, gidala na po siya, gihatod na po siya, gipasa na po siya ni Pilato ngadto sa balik kang Kaipas, no? Gibalik na po siya kang Kaipas, no? Nagwonder ko, nangutana ko sa kong kaugalingon, nangutana ko kang Lord, nga nganong inaani man ang nahitabo, no? Nga during the trial, no? Nga gipasa-pasa si Ginoong Hesus. Na sa sige na kung basa na-discover na ko nga actually sila mismo naglibog sila kung unsa gyud ang accusation, no? Kay wala man gid sila makita nga sala, wala sila makita nga sayop, gamay nga sayop, wala gid sila makita kang Ginoong Hesus nga nganong i-accuse, nganong ipapatay, nganong ilansang so sila mismo nga mga gobernador, sila mismo nga si Kaipas, si Anas, si Kaipas, si Pilato, wala gid sila makita nga sala o depekto. In fact, ang pamilya gani ni Pilato, yung ultimo yang asawa, wala man gyud mo iya mga convince si Pilato nga buhian si Ginoong Hesus kay wala ay sala si Ginoong Hesus. So maybe during the time ilang gipasa-pasa gusto sila manghunaw kay kabalo sila nga wala gini sala ning tawo, no? So the reason nga murag bulan na doon nga gipasa-pasa ni si Ginoong Hesus, gipasa-pasa para nga manghunaw ang tanan nga kung kinsa may maghukom, sige ikaw na bala diya manubag, murag ingon na ba, kay all of them knows, no, discover that Jesus Christ is clean, Jesus Christ has no sin. So inana mo nang gipasa-pasa. So gikan kang Pilato, si Pilato iya na pong pasa na pud kang Herod Antipas. Oh, grabe, Anas, Kaipas, nya Pilato, pagkabot kang Pilato, gipasa na pud ni Pilato kang Herod Antipas, no? So kini sila nga mga gobernador, no? Karong mga panahon na presidente, congressman, mga inana siguro, no? So gikan kang Herod Antipas nang hunaw na pud, no?
gipasa na pud balik, gibalik-balik lagi, gipasa na pud balik ni Herod Antipas ngadto kang Pilato. So si Pilato gid ang ilang iduot nga aron si Pilato ang maghukom nga ilansang sa krus. So gipasa kang Pilato unya dayon walay hukom ha gikan na Kaanas, Kaipas, wala sila nahimo nga judgment gyud. Gipasa kang Pilato, gipasa ni Pilato kang Herod Antipas. Si Herod Antipas wala gyapon naka form of judgment, wala gyapon naka final sa judgment. So gipasa na pod ngadto kani ang atong gipasihan sa atong kuno sa 14 o 15 ni sa gabasa ta sa 14 and 15 nakutlo nato ni siya nga butanga nya gikan kang Herod Antipas gipasa na pod kang Pilato balik. So you see murag bulas si Ginoong Hesus nga gipasa-pasa ana. So until finally gibalik na pod siya kang Pilato. Pag-abot sa kang Pilato mo na to nga nakita siguro ni Pilato nga ibalik man gid kanako ha. So no choice si Pilato. Mukom gid siya, gobernador mo gid siya. So mo judge gid siya. Mo to nga panahon nga nang hunaw gid siya kanang practically speaking, naghunaw gid siya sa iyang kamot. Kuha siya tubig, nanghunaw siya sa iyang kamot. As a sign nga, wala akong labot niya, pero bisan pag mayroon siya nga, nanghunaw siya sa iyang kamot nga, wala akong labot ani, kamo ang naghukom. Pero he has that power. He has that power nga pwede niya himuon ang judgment nga fair, no, and safe si Ginoong Hesus. Pero naghimo gid siya judgment na lang. Isa nga kamo ako, mangunaw kog kamot ana na. Kamo ang inyong pagbuot ang matuman. So until finally si Pilato iya nagyong gisent na gid niya gipadala na gid niya gitugyan na gid niya si Ginoong Hesus ngadto sa mga Jewish Jewish soldiers and leaders to be crucified. So ingon na ana ba nga kung atong pamalandungan bitaw kaluoy kay ni Ginoong Hesus, no, kaluoy kay sa atong Ginoo no nga giinana na sus wala naman lang gidiretso na lang kay mo man kay ilang gusto pero kanang giagi pa bitaw sa tanan nga klase nga sacrifices, no, and circumstances ni giagian gyud ni Ginoong Hesus. So kung atong unanaon ba dili gyud nato basta-basta dapat, no, ang kaluwasan nga atong na angkon pinaagi kang Ginoong Hesus kay ang giagian ni Ginoong Hesus grabe gyud, no, to the point of death. But before siya gidala gilansang kana lang paglakaw nga kada bitong naglakaw ka nga nagbaklay ka nga layo kay gadapit unya balik na pod unya until finally giprong-prongan siya sa mga tunok unya nang galakaw siya nga dili ingon nga bayhon lang nga walay gidala gabitbit pa gapasaan pa sa cross, no. The cross signifies our sins, no, katong crown of thorns, no, it signifies our sins. So di kuan gid kayo kada bitong kung isa-isahon nato o internalize, no, ang mao nga giagian ni Ginoong Hesus. Makayon gid ta nga dili gid basta-basta ang paglukat ni Ginoong Hesus ang pagbayad niya sa bili para lang kita mapasaylo sa atong mga sala niya para lang kita mahatagan og kahigayunan makapuyo og gingharian sa langit. So dili sa yun. So dapat ang atong Kristiyano na kinabuhi di pud nato basta-basahon ang pag-alagad sa Ginoo, di pud nato basta-basahon, no, kay dili man basta-basta ang giagian ni Ginoong Hesus. Amen, para lang luwason ta. Amen, naot nga natay nakutlo karon no sa atong gihisgutan nga giagian ni Ginoong Hesus that the first is betrayal, no, the second is the time that he was arrested, then the third is the time that he is undergoing the trial, no, and then the time that he was crucified. But before that gipasa-pasa gid siya mura siya bula, but finally Pilate made a final decision nga he's going to send Jesus Christ to be crucified on the cross. So actually si Pilato gid ang nag-judge bisan pag nanghunaw siya sa tubig sa iyang kamot. Tanan man ang hunaw actually because wala gid sila makita, but he has to make a decision. So ang asawa gani Pilato grabing hilak, no.
Hinaot nga natay nakuto karon no kay kaila ko na pud ko. So God bless us o hinaot nga natay na kutlo karon sa atong gisgutan ug mag-ampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon lagi to na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo Lord sa imong kaayo gid sa among kinabuhi nga kanunay kang gapahinumdum kanunay kang gapakita Ginoo pasidaan gawarn ka na mo Lord nga dili gid basta-basta ang kaluwasan nga among naangkon Lord kay ang giagian ni Ginoong Hesus dili gyud walay bisan kinsa nga naka himo sa naka-experience aning nasinati o naagian ni Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan Lord. Basta salamat kaayo niya ng tanan nga kung among i-internalize it would break our heart Lord. Salamat kaayo Lord. Kung ang among kasing-kasing ga-action gani og kadugmok sa mga panahon nga kami gabasa unsa pa ka gyud si Ginoong Hesus Lord. Salamat ug salamat kayo ni adtong tanan nga mga sacrifices nimo Lord. Bisan pa man nagapray usab kami karon Lord sa mga kaigsunan nga manarbaho sa opisina o God, pribado o publiko nga office nga imo silang tabangan, makabaton og kagaan sa ila Ginoong lawas, huna-huna kasing-kasing sa pagdumala sa ilang trabaho, Lord. Salamat kaayo bisan pa sa mga estudyante, O God, kanunay ka mag-provide og strong comprehension kanila masabtan ang mga leksyon, makapasar sa ilang mga exams, ug i-provide usab ang ilang mga balayronon sa school. Sa mga teacher usab, Lord, provide ka usab kusog katakos kanila, Lord. Dili sa iyon magdumala og classroom. Apan Lord, pinaagi kanimo nga magagahom kanila man makaya ra nila, O God. Busa, thank you kaayo. Sa imong pakiguban kanila. Bisan pa man sa mga kaigsunan nga na mga online nga trabaho, nagapray kami, Lord, nga ikaw magatabang sa ilang trabaho diya sa online kay dili sab sayon ang trabaho sa online. Provide ka kusog, katapos, Ginoo, presence of mind o wisdom kanila sa pagdumala sa ilang trabaho diya sa online. Bisan pa sa mga kaigsunan, Lord, nga na mga business nga ipang manage, tabangi sila nga mag-asenso sila, tudloy sila pag-honor kanimo pagpasilungog kanimo Lord pinaagi sa pag-exercise sa giving what is due to you Lord aron nga mag-asenso sila sa ilang negosyo. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan kay diha lamang pinaagi sa pag-honor pagpasilungog kanimo Lord kanunay ibubo nimo Lord ang walay sukod nga panalangin. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.